tungkol sa biglang pagkawala ng ilang mamahaling gamit at pati na rin ng isang kilalang politiko. Ayon sa mga ulat, wala na ang mga sasakyan ni Zaldico sa isang condominium sa Bonifacio Global City. Dati ay makikita roon ang kanyang mga luxury cars na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngayon ay bakante na ang lugar kung saan ito nakapark. Kasabay pa nito, hindi na rin nakikita ang mga bodyguard na dati ay palaging nasa paligid. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng agam-agam kung nakatakas na nga ba si Zaldico at kung ano ang dahilan ng kanyang pagkawala. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ngayon ay bakante na ang lugar kung saan ito nakapark. Kasabay pa nito, hindi na rin nakikita ang mga bodyguard na dati ay palaging nasa paligid. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng agam-agam kung nakatakas na nga ba si Zaldico at kung ano ang dahilan ng kanyang pagkawala. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung babalikan, hindi pangkaraniwan ang mga kotse na nakikita sa parking area na iyon. Merong Mercedes Maybach S580 na ang halaga ay umaabot ng higit 12 bilyong piso. Meron din siyang Cadillac Escalade na tinatayang nasa 5 bilyong piso ang presyo. Kung pagsasamahin, mahigit 17 bilyong piso ang halaga ng dalawang sasakyan pa lamang. Sa mga ordinaryong tao, ito ay kayamanan na maaaring bumuhay ng isang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit para sa isang tulad ni Zaldico, tila normal lamang ang pagkakaroon ng ganoong klase ng sasakyan. Ngunit ngayon, matapos ang mainit na pagdinig sa Senado, bigla na lamang nawala ang mga ito. Wala na rin ang humigit kumulang 12 bodyguard na laging nakikitang kasama niya. Ang pagkawala ng mga kotse at ng kanyang mga tauhan ay hindi maaaring sabihing aksidente lamang. May malinaw na kilos sila na isinagawa upang hindi na sila makita sa lugar. Bukod dito, may nakitang ebidensya na matagal na ring hindi tumadalo si Zaldico sa mga sesyon ng Kongreso. Base sa opisyal na record, mula pa noong nagsimula ang ika-20 Kongreso noong Hulyo 28, 2025, wala na siyang naitalang presensya. Sa araw na iyon, lahat ng miyembro ng mababang kapulungan ay dapat dumalo dahil pipili ng bagong Speaker of the House, ngunit hindi siya nakadalo. Noong Hulyo 29 at 30, may ipinasok siyang formal na abiso na hindi siya makakadalo. Ngunit sa mga sumunod na araw ay mas marami na ang pagkakataong wala siyang presensya at wala ring abiso. Noong Agosto 4, 5 at 6, absent siya nang walang ipinaliwanag. Noong Agosto 12 at 13, nakalagay na may dahilan ang kanyang pagliban ngunit hindi pa rin siya pumasok. Noong Agosto 18 naman, muli siyang hindi dumalo kahit may ipinasok na excuse. Pagkatapos ng mga naunang araw na hindi dumalo si Zaldico sa mga sesyon, lumabas pa ang dagdag na tala mula sa Kongreso. Noong Agosto 19 at 20, wala na naman siya at may excuse na nakalagay. Sinundan pa ito ng Agosto 26 at 27 na parehong absent din at parehong excuse ang nasa record. Kung babasahin mo, parang maayos na dokumentado ang kanyang pagliban. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, may malaking butas sa dahilan ng kanyang mga excuse. Ayon sa House Rules Handbook, may nakasaad sa Section 71 Rule 11 na kapag ang isang kongresista ay nasa isang opisyal na misyon o kaya ay dumadalo sa isang committee hearing, maaari pa rin siyang maituring na present. Pero dito nagkakaroon ng malaking tanong. Paano siya matatawag na present kung wala na siyang hawak na posisyon sa anumang komite? Matagal na siyang natanggal bilang chairperson ng Committee on Appropriations at mula noon ay wala na siyang komite na kinapipilangan. Ibig sabihin, wala siyang malinaw na dahilan para sabihing may opisyal na misyon siya o may pinuntahang meeting. Kung sa papel ay excuse siya, bakit wala namang aktual na basihan? Ito ang nagiging dahilan kaya mas dumarami ang nagtatanong, nasaan ba talaga si Zaldico? At kung wala naman siyang dapat itago, bakit hindi siya humaharap at nagpapakita? Ang sitwasyon na ito ay lalo pang pinapalala ng usapin tungkol sa mga flood control projects na pinaglalaanan ng bilyong piso. May mga ulat na ang kanyang kumpanya ay sangkot sa pagkuha ng malalaking kontrata. Kaya ang tanong ng marami, kaya ba siya umiiwas dahil ayaw niyang masangkot sa pagdinig tungkol sa mga proyektong ito? Hindi maitatanggi na malaking halaga ang pinag-uusapan dito. Ayon kay dating kongresista Toby Tiangco,
Ngayong 2025 ay may lumabas na pinakamalaking kaso ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Tinukoy niya ang tinatawag na insertion sa Bicameral Conference Committee o mas kilala bilang BCAM. Ang insertion ay ang biglaang pagdaragdag ng pondo sa national budget kahit tapos na ang deliberasyon. At ang mas nakakagulat, ayon sa mga dokumento, nakapangalan daw mismo kay Congressman Zaldico ang isang insertion na umaabot sa 3.8 billion pesos, hindi ito maliit na halaga. Sa laki ng pondong yon, maaari ka nang makapagtayo ng maraming paaralan, ospital at mga kalsada. Ngunit sa halip na malinaw na proyekto para sa bayan, naging controversial pa ito dahil tila hindi malinaw kung saan ginagamit. Mas lalong nagiging kahina-hinala ang lahat dahil kahit ganun kalaki ang halaga, hindi pa rin siya iniimbitahan ng Senado bilang resource person. Ibig sabihin, hindi siya kinukuha para magpaliwanag kung paano nailagay ang 3.8 bilyon na piso sa budget sa ilalim ng kanyang pangalan. Sa normal na kalagayan, dapat ay ipinapaliwanag ito ng mismong taong nasasangkot. Pero sa pagkakataong ito, tila ba parang may pumipigil. Kung titingnan pa ang mas malalim na datos, makikita ang laki ng dagdag pondo na nakapaloob sa national budget ngayong taon. Sa 2025 NEP o National Expenditure Program, ang panukalang budget na isinumite ng Malacanang sa Kongreso ay nasa 2.5 billion. Pagdating naman sa GAA o General Appropriations Act na siyang final na bersyon ng budget, lumobo ito hanggang 20 bilyon. Kung kukwentahin, dadagdagan ng halos 18 bilyon sa iisang distrito lamang. Kung tutuusin, napakalaking dagdag iyon para lang sa isang bahagi ng bansa. Pero hindi pa roon natatapos. Makikita rin sa ibang tala na ang NEP na nasa 1,585,000 piso ay naging 20,073,429 pesos pagdating sa GAA. Ibig sabihin tumaas ito ng halos 19 na bilyon, 286 na milyon, 846 na milyong piso. Para sa maraming Pilipino, hindi madaling intindihin ang ganoong kalaking numero. Pero kapag inisip, iyon ay pera na maaaring magamit sa milyon-milyong estudyante, pasyente, o pamilya na nangangailangan ng tulong. Kaya naman nagtataka ang ilang kongresista kung paano nangyari ang ganitong pagtaas nang walang malinaw na paliwanag. Hindi pwedeng kusa na lamang itong nadagdag sa final budget nang walang nag-aproba o naglagay. Sa normal na proseso, ang lahat ng pagbabago ay dapat malinaw na dokumentado at may pangalan kung sino ang nagpanukala. Isa si dating kongresista Toby Tiangco sa matinding nananawagan na imbitahan si Zaldico para humarap at magpaliwanag. Ayon sa kanya, imposibleng ganito kalaking dagdag ay basta na lamang pumasok sa budget na parang walang nakakita. Ang malinaw na tanong ngayon ay sino ang naglagay at bakit pinayagan ito. Ngunit ayon sa ilang miyembro ng kapulungan, tila may pumipigil sa kanya para siya ay makwestiyon at tawagin bilang resource person. Kung ganito ang mangyayari, paano nga ba magkakaroon ng malinaw na imbestigasyon? Kung ang mga opisyal mismo na dapat sumasagot ay hindi haharap, parang binibigyan na lamang ng exemption ang mga mambabatas sa ganitong usapin. Mas lalo pang lumala ang usapan ng may ipresenta na USB na naglalaman ng tala tungkol sa isang insertion. Nakasaad dito na sa ilalim ng pangalan ni Congressman Zaldico may inilagay na dagdag na pondo na aabot sa 13.8 bilyon pesos. Ang dokumentong ito ay malinaw na nagsasaad na siya ang proponent ng nasabing insertion. Ngunit kahit may ganitong ebidensya, hindi pa rin siya naisama bilang resource person. Ang mga senador mismo ay nagtatanong kung bakit ganoon ang nangyari. Ang punto nila ay malinaw. Kung totoo na walang sasantuhin at kahit sinong opisyal ay maaaring tanungin, bakit siya tila nagiging exempted? Kung pagbabasehan ang proseso, hindi magiging makatarungan kung may ilan na hindi pwedeng tanungin samantalang ang iba ay hinaharap ang lahat ng investigasyon. Dito pumapasok ang pangamba ng taumbayan na baka mas malawak pa ang sabuatan sa likod ng mga proyektong ito. Sa laki ng pondong pinag-uusapan, hindi maaaring balewalain ang isyong ito. Ang bilyon-bilyong pisong dinagdag sa budget ay hindi basta numero lamang. Ito ay pondo ng bayan na galing sa buwis ng bawat Pilipino.
Kung hindi ito malinaw na maipapaliwanag, lalo lang mabubuo ang hinala na may nangyayaring katiwalian sa loob mismo ng Kongreso. Sa huli, ang pagkawala ni Zaldico at ang usapin sa bilyon-bilyong pondo ay hindi dapat paliwalain. Ang pera na pinag-uusapan ay galing sa buwis ng bawat Pilipino, kaya nararapat lang malaman kung saan ito napupunta.